Ngayong taon din, nagsimula na tayong mambigay ng mahigit 1,000,000 na SIM card na may libreng data para sa ating mga eskwelahan, lalo na sa mga nasa liblib na puok. At dahil pag pinaganda at pinabilis natin, dadami pa ang mga bagong tore at cell site sa mga gida. Ngunit kulang pa rin ang mga ito. Halos 12,000 pampublikong paaralan pa ang walang internet. Kaya sinusiguro ng DICT at ng DepEd na bago matapos ang taong ito, magkakaroon na ng koneksyon ng internet ang lahat ng pampublikong paaralan. Mula nang inilunsad ito noong 2023, ang eGov app ay nagana, nagagamit at napapakinabangan ng ating taong bayan. Patuloy pang dumarami ang serbisyo tiyak na praktikal sa bawat Pilipino. Ngayon, mahigit 40 serbisyo ng pamahalaan kasama ng mga LGU ang nasa eGov app. Gamit ng app, maaari nang gawin at ayusin ang sari-saring mga serbisyo at proseso ng pamahalaan na dati ay pinipilahan pa natin ng ora-orada. Ang renewal ng driver's license para sa PhilHealth, para sa Pag-ibig, para sa GSIS, yung mga dokumento na kailangan ng ating mga OFW, sa immigration at customs, sa declaration sa airport, kahit ang paggawa ng biodata hanggang paghahanap ng trabaho. Mga government ID natin, kasama ng national ID at marami pang iba. Hindi magtatagal, magkakaroon na rin para sa NBI clearance, beep card para sa MRT at saka LRT, at e-TIN na galing naman sa BIR. Kaya i-download nyo na po ang eGov app. Sa pinagsama-samang serbisyo sa isang mobile app, ang pamahalaan ay talagang mas malapit na at nasa inyo ng mga kamay. Sa LTO, alam kong tapos nyo ang paghahabol sa paggawa ng mga plaka ng motor na nabinbin mula pa noong 2014. 11 taon. Mula ngayon, gawin ninyo ang lahat na makakaya upang hindi na uli magkaroon ng backlog sa plaka. Dahil kailangan bumawi sa publiko, tiyakin din ninyo na may lalabas na ang rehistro at ang plaka ng bagong sasakyan sa loob ng naipangako ninyong 3 araw. Ang kapayapaan ay mahalagang pundasyon ng bagong Pilipinas. Kaya pinapatatag natin ito kasabay ng ating pag-unlad. Patuloy tayo sa pagpapatibay ng ating kapulisan at sandatahang lakas. Ang mga armamento, sasakyan, pandigma at sandata ng ating kapulisan at sandatahang lakas ay patuloy na dadagdagan, angkop sa layuning modernisasyon at komprehensibong pagtanggol ng ating kapuluan. Ang libo-libong mga nag-alsa dati laban sa pamahalaan, nagbagong buhay na at nagbabalik loob na. Tinataguyod natin kasama ang kanilang pamilya. Katuwang ang pribadong sektor, pinapaunlad din natin ang kanilang pamayanan at naglalatag tayo ng mga daan, patubig at marangal na hanap buhay. Bukod sa programang panghanap buhay, nagpagawa tayo ng mga health station, mga silid-aralan, mga water system, street light na ngayon napapakinabangan ng mahigit 13 milyong Pilipino na ngayon ligtas na mula sa kaguluhan. At sa wakas, wala na ring nalalabing grupong gerilya sa bansa. Titiyakin ng pamahalaan na wala nang mabubuo muli. Magkakasangga ngayon ang AFP, PNP at mga dating rebelde sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa BARM. Kaya naman, ang lipunan natin ngayon ay mas mapayapa, mas mapangalaga rin sa karapatang pantao, anuman ang edad, kasarian, kondisyon o pangkat. Ngunit, kahit pa sinasabing bumababa ang antas ng krimen sa bansa,
walang ibang magpapalubag ng pangamba at pagkabahala lalo na sa ating mga biktima mismo ng kriminalidad. Kaya ang puwersa ng ating kapulisan ay nagbabantay at rumoronda na para nararamdaman ng taong bayan. Sila ay re-responde sa tawag ng tungkulin sa loob lamang ng 5 minuto. Nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, sibilyan man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. Sa mga isinagawang pagsakote sa mga bodega at laboratorio at takang pagpasok, halos 83 bilyong pisong halaga ng droga ang nakumpiska na. Kamakailan lamang, may mga malalaking kargamento na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon na nasabat natin sa Zambales, sa Pangasinan, sa Cagayan, Tondo, Muntinlupa, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cebu, Batangas, Rizal at Cavite. Noong isang buwan, personal kong sinaksihan ang pagsira ng halos 1.5 tonelada ng shabu at iba't ibang klase pa ng illegal na droga. Sa lahat ng mga operasyon na ito, mahigit 153,000 ang naaresto. Mahigit 9,000 at 600 sa kanila ay high-value target. Ang pinakamasaklap, mahigit 677 sa kanila ay kawani ng pamahalaan. Mahigit 100 ay halal na opisyal. Mahigit 50 ay pulis. Sa 3 taon lamang, halos mapantayan na ang kabuuang huli nung nakaraang administrasyon. Sa kabila ng mga ito, tila nagbabalikan daw ang mga pusher. Kaya patuloy ang ating mga operasyon laban sa mga drug dealer, sila man ay big time o small time. Ngayon, masasabi natin na mataas na ang tingin ng buong mundo sa Pilipinas dahil maayos, patas at mahinahon tayong nakikitungo sa iba't ibang mga bansa. Tumutupad din tayo sa ating mga kasunduan at sa mga batas at panuntunan na pandaigdig na komunidad. Nagpapasalamat tayo sa ating mga magigiting ng OFW dahil sa kanila na ipamalas ang angking galing, kabutihan at puso ng Pilipino sa lahat ng sulok ng daigdig. Sa harap ng mga bagong banta sa ating kapayapaan at soberanya, mas maigting ngayon ang ating paghahanda, pagmamatsyag at pagtatanggol sa ating sarili. Ganun pa man, tayo pa rin ang nagtitimpi at nananatiling nagpapasensya, lalo na sa pagtanod sa ating buong kapuluan at sa pangangalaga sa ating interes. Subalit ngayon, mas pataas pa ang ating kumpiyansa dahil mas marami na tayong mga kasangga na magiging kabalikat natin sa oras ng matinding pangangailangan. Then as now, our foreign policy remains the same. The Philippines is a friend to all. The Philippines is an enemy to none. That will be our main focus as we, the Philippines, host the ASEAN Summit in 2026. Para sa ating mga Pilipino, malayo man, malapit din, kasing sidhi ang paglingap natin sa ating mga kababayang nasa ibang bansa, lalo na ang nasa panganib at nagdadaan sa matinding pagsubok. Hindi po biro at sadyang mapanganib ang hanap buhay ng ating tripulante. Ang trahedya na sinapit nila sa kamay ng mga rebeldeng Houthi ay isang halimbawa. Matapos ang mahigit 4 na araw,
ang mga kababayan nating nang binihag ng rebelding Houthi ay pinalaya na rin, dala ng ating pakikipagtulungan sa Sultanate of Oman. Gayon din, dahil sa ating masigasig ng pakikipag-ugnayan, sa loob ng 3 taon, nagawaran ng kapatawaran ang mahigit 600 kababayan nating nahatulan dahil sa sari-saring paglabag sa batas sa ibang bansa, lalo na sa UAE, sa Qatar, sa Bahrain, at sa iba pa. And so, for their crucial and most beneficent sovereign intervention, I personally convey the entire nation's sincerest gratitude to the Sultanate of Oman, the United Arab Emirates, the State of Qatar, the Kingdom of Bahrain, the State of Kuwait, and to all the leaders of various countries that have granted clemency and have shown kindness to our beleaguered compatriots. Maraming salamat po. Thank you very, very much. Masigasig din ang ating paghahanda at pagmamatyag laban sa banta ng sakuna at kalamidad, lalo na sa bagong normal at nagbabagong klima na nagbubugso na panahon. Ngayong Hulyo, 4 na bagyo na ang dumaan sa atin. Sabi ng Pag-asa, mga 12 pa ang nagbabantang papasok sa bansa hanggang Disyembre. Sa 24 nating aktibong bulkan sa bansa, 4 ang kasalukuyang nag-aalboroto, lalo na ang Kanloon sa Negros. Hindi tayo dapat tumigil sa ating mga ginagawang paghahanda dahil ang banta ay patuloy na naririyan. Dapat ay maging likas at automatic na ang mga wastong gawi sa tuwing may sakuna. Dahil sunod-sunod ang mga sakuna. Lalo na ang bagyo, mahalagang itanim ang prinsipyo na continuous improvement kung saan tayo ay natututo sa palaging humuhusay at sa bawat karanasan. Nareremedyohan kung saan tayo nagkulang at saan natin dapat galingan pa. Kasama ng mga mahalagang infrastruktura, dadagdagan pa natin ang mga makabagong evacuation center ng ating naipatayo na. Hindi na dapat pang gamitin bilang evacuation center ang ating mga paaralan. Ginagamit na natin ngayon ang mga makabagong teknolohiya, lalo na sa maaga at mabisang prediksyon. Mga Doppler radar, broadband seismic station, landslide sensor system ng Pag-asa, at saka fieldbox sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa epektibong pagsasaklolo, nakakatulong ang mga mobile command and control vehicle ng DOST na ipinamahagi natin sa 11 LGU sa buong bansa. Sa ating mga kababayan, hindi magtatagumpay ang anumang paghahanda natin kung wala ang tulong po ninyo. Hiling din namin ang inyong kooperasyon, inyong disiplina, pagmamatyag at bayanihan bilang responsableng mamamayan. Kooperasyon sa mga malawakang ensayo, pagsunod sa mga babala at tagubilin, tulad ng agarang paglikas at pag-iwas sa mga danger zone. Disiplina, lalo na sa wastong pagtapon ng basura. Pagmamatyag sa bawat oras. Pagmamatyag sa bawat oras, bawat araw. Lalo na kapag may nagbabadyang hagupit na panahon sa pag-alam sa malapit na evacuation center, pakikinig sa totoong balita at pagtatalima sa mga alituntunin ng pamahalaan. Higit sa lahat, bayanihan sa pagdadamayan at pagtutulungan, lalo na sa mga nasalanta nating kapwa. Mahirap man, kailangan natin itong gawin. Kailangan natin magsakripisyo upang masiguro na nailayo natin sa kapahamakan ng ating mamamayan dahil mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla
na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Therefore, for the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. Mga kababayan, sa paghantong natin sa kalahati ng termino ng administrasyon, susuong tayo sa susunod na 3 taon. Dala-dala sa aking puso ang mga leksyon na natutunan ko mismo mula sa inyo. Ito ang nagbibigay sa akin ng bago at pinag-iba yung gana sa trabaho, sigla sa serbisyo at dedikasyon sa Pilipino. Huwag nating hayaang malihis ang ating pagtuon at pagtahak sa landas ng kaunlaran dahil nasa abot tanaw na natin ito. Ito ang ating dapat na pagtulungan.
Ito ang ating dapat na pinagtutunguhan. At kayang-kaya nating ito marating at maisakatuparan. Sa wika ng ating bayani, only he who, from whatever position he occupies, whether high or low, strives for the greatest good possible for his fellow man, possesses true patriotism.